Nung kamakailan nga lamang ay napuno ng kalungkutan si Daniel Padilla matapos niyang bumalik sa kanyang tahanan na punong-puno ng alaala nila ni Catherine Bernardo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang malupit na realidad ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang dating tahanan. Nang kanyang ipasok ang susi, nagulat siya nang mapansing walang laman ang mga silid, walang bakas ng kanilang dating pinagsamahan. Ang dating masaya at buhay na bahay ay tila naging malamig at tahimik. Wala na ang mga kasangkapan, wala na ang mga larawan, at tila pati ang kanilang mga alaala ay napawi na rin. Si Catherine ang kumuha ng bahay, isang bagay na kanilang napag-usapan bago pa man tuluyang maghiwalay. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Daniel ang bigat ng emosyon na bumalot sa kanyang dibdib. Naglakad si Daniel papasok sa sala, kung saan dati nilang pinagtatawanan ang mga simpleng bagay. Ngayon, tahimik ang lugar na iyon, walang tunog kundi ang kanyang malalim na paghinga. Napatigil si Daniel sa gitna ng sala. Tinatitigan niya ang bakanteng dingding kung saan dating nakasabit ang kanilang mga larawan ng kanilang masasayang sandali, mga ngiting tila walang katapusan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang pigilan ang kanyang mga luha. Pero sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay, lalong lumalalim ang kirot sa kanyang puso. Pumunta siya sa kusina, kung saan madalas silang magluto ng kanilang mga paboritong pagkain. Ngunit ngayon, wala na ang mga gamit, wala na ang ingay ng kanilang tawanan, wala na ang init na dati kanilang nadarama. Kath, bakit ganito? Bulong ni Daniel sa sarili, habang nakatingin sa bakanteng silid. Lahat ng ito, tayo ang bumuo nito. Bakit parang bigla na lang nawala? Pumasok siya sa kanilang dating kwarto, ang lugar na minsan nilang tinatawag na, kanilang tahimik na mundo. Ngayon, wala ng kama, wala ng unan, at tila pati ang kanilang mga pangarap ay nawalan na rin ng buhay. Naupo si Daniel sa sahig, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha, ang sakit ng pagkawala ay nagpatong-patong sa kanyang dibdib. Mahal ko siya, pero bakit parang wala nang natira para sa akin? Tanong ni Daniel sa kanyang sarili habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa bawat hikbi niya, tila bumabalik ang mga alaala ng kanilang masasayang araw. Tila naririnig pa ni Daniel ang tawa ni Catherine mula sa mga dingding, ngunit alam niyang iyon ay mga alaala na lamang. Wala na si Catherine, at hindi na babalik ang mga masasayang araw na iyon. Pilit niyang inalala ang mga dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit sa mga oras na iyon, wala na siyang ibang nararamdaman kundi ang sakit ng pagkawala, hindi lamang ng bahay, kundi ng tahanang minsan nilang itinuring na kanila. Huminga ng malalim si Daniel, pilit pinupunasan ang kanyang mga luha. Alam niyang kailangan niyang mag-move on, pero sa bawat sulok ng bahay, nandoon ang alaala ni Catherine. Wala na ang mga bakas ng dating pagmamahalan sa bahay. Ang mga dingding, na dating puno ng mga larawan at alaala, ay ngayon walang laman at tila nagbibigay ng malamig na paalala na ang lahat ay nagwakas na. Tumayo si Daniel at tumingin sa bintana, kung saan dati nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngayon, nag-iisa na lang siyang nakatanaw, iniisip kung paano niya haharapin ang mga susunod na araw nang wala si Catherine sa tabi niya. Mahal kita, Kath, pero kailangan kong tanggapin na wala ka na, bulong ni Daniel habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Ang bawat salita ay parang sugat na lalong lumalalim sa kanyang puso. Alam ni Daniel na kinuha na ni Catherine ang lahat, hindi lamang ang mga gamit, kundi pati na rin ang mga alaala na dati kanilang pinagsaluhan. Nawala na ang kanilang dating buhay, at ngayon, naiwan siyang mag-isa sa lugar na puno ng alaala ng kanilang pagmamahalan. Nang magpas siyang umalis si Daniel mula sa bahay, nag-iwan siya ng isang huling sulyap.